Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, at ngayon po ay March 31, 2021. At sa ganap po na ikapito ng gabi, tayo po ay nagsasama-sama sa ating pong gawaing midweek online service na kalaki po ang panalangin. Tayo ho'y magpapatuloy sa kabila po ng umiiral na ECQ na nagsimula po ng March 29 at magtatapos po sa April 4. At ngayon po, sa bahaging ito, atin pong pakinggan ang batayang talata na siya pong ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Filipos, kabanatang 2, talataang 5 hanggang 11, mula po sa Magandang Balita, Biblia. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikakaluwalhati ng Diyos, Ama. Ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. At tayo po sa pagbubulay-bulay. Sabi nga, may mga tao na kung saan ay they are expecting for recognition. Ano? Hindi naman ho lahat ng tao ay naghahangad dito. Pero may mga tao na kung saan ay gusto po nila nung sila ay nire-recognize. They need to be recognized for their accomplishment pag kami nagawa. Ano ho? At meron naman po na para sa kanilang mga na-achieve. Ano ho? So, hindi ho pare-pareho ang tao. Pwede namang tama ring i-recognize sa kanilang mga accomplishment, sa kanilang mga achievement, pero may mga tao talaga na yun ay hangat nila. Ano? Kaya nga kapag hindi mo nabigyan ng recognition, ano ho, ay alam nyo na po ang isa ng mga naikikilos nito. Pero bakit nga ba yun ang ating topic? Ano po? How strange is this? Ano po? That the king we see riding into Jerusalem in our celebration sa Palm Sunday last Sunday nga po. How strange, ano po? But Paul, in this text, ano po, explain in our devotion today on how extraordinary Jesus' actions were. Sabi nga, Jesus was God according to the text.
Jesus is God, He will always be God. Yet, He did not consider His divinity something to be boasted. Hindi po niya ipinagyabang po sa portion kung inyo pong narinig yung mga talata. At hindi po niya ito ginamit na isang pagsasamantala. Hindi po niya para po sa kanyang kapakanan. Sa halip, Jesus humbled Himself and set aside the full and continual use of His powers as He took on the form of a servant. So, hindi niya ginamit yung kanyang authority, sa halip ay nagpakumbaba siya. At napakaganda nga po na gawing example, ito pong ating Panginoong Jesus, comparing sa mga position, and possession. In fact, Jesus was so humbled that He became obedient to death on a cross. At ito ay halos na pag-aralan na po natin, at itong papasok nga po ng Holy Week na ito hanggang Holy Friday ay makikita natin po doon sa kasaysayan on how Jesus became an obedient even to death on the cross. But there was a reason for all of this, our salvation. Or for all of this, our salvation, Jesus humbled Himself so that He could take our place and pay for all our sins. There were two results from this as well. Una, Jesus did pay for all our sins, win forgiveness for us, and give us the gift of eternal life. Secondly, God exalted Him above all others. Yes, our King is so great and grand that come the last day. And according to the text, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Even the devil and all his demons and unbelievers in hell will have to bow and confess that Jesus is Lord and King of all the last day. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo kay Jesus that He humbled Himself for you. Nagpakumbaba siya para sa iyo, para sa akin, and will be exalted and praised by you. Taas natin at purihin natin. And now, for all eternity. So, it was for us and our sins. No? Dahil pala sa atin at dahil sa ating mga kasalanan, that Jesus humbled, up to the point of death sa cross. So Jesus took our place and Jesus redeemed us. And Jesus have saved you and me and all of us. Amen. At tayo po mga kapatid ay tutungo po sa panalangin.
Muli po, O Diyos, makapangyarihang manglilikha, nagbigay ng lahat ng kailangan, ikaw na tagapag-ingat, tagapagbigay lakas at kagalingan. Kayo po ang aming patuloy na nilalapitan, dinudulugan, at nagbibigay po kami ng mataas na papuri sa sama-samang panalangin ng sa gabing ito. At sa patuloy na kaganapan sa buong sandaigdigan, sa lahat ng bansa o sa buong mundo, ay patuloy po namin idinadalangin ang sitwasyon ng patuloy na pag-iral ng virus na COVID-19 at iba't iba pang variant na kung sinasabi, Panginoon. Maasa kami at patuloy kami nagtitiwala na kami ay iyong tutulungan at patuloy na mayroong kang dahilan at may matutunan kami sa mga kaganapang ito. Will you please, God, bless the world and the whole universe, the whole earth, and everything in it, O God. All the people, lahat ng aming pinuno ng bawat bansa, gayon din ang mga pinuno ng iba't ibang simbahan. At pinuno ng mga iba't ibang sektor ng lipunan na nagmamahal sa bawat bansa at sa bawat tao, lalo na po ang pinaka maliliit, ang mga walang kakayanan. Pagpalain mo po ang lahat ng nasa hospital, nasa tahanan, na may karamdaman. Gayon din, pinagpe-pray namin lubos ang mga frontliners, ang mga doktor, mga nurse, mga crew, mga staff, mga hospital. And we pray, God, even the medicines and their financial needs. I-bless nyo ang economic condition ng bawat bansa. I-bless nyo po ang mga resources ng bawat individual, ng bawat pamilya, upang sila'y may patuloy na magamit na panggasto sa kalalagayang ito. And we pray, Father God, ang mayroon ay magbahagi upang walang kapusin. And we pray, God, our families, ang mga pangangailangan namin, ang mga kaligtasan at kalakasan at kagalingan namin. God bless every one of us. Our members of the church, our leaders of the church, all the churches, every denomination, so God, pinagpe-pray po namin. We pray, Father God, ang Suba UMC at iba't ibang United Methodist Church. We pray for our bishops, for all the DSS pastors and the deaconesses and lay leaders, including God, the church council, and all the lay people. We pray for them, God, to bless us and give us wisdom
in times of this. And let us all be united, even though may mga differences. May we learn to respect each opinion, each idea. So will you please bless the United Methodist Church? Ang mga kapatirang may sakit, gaya ng aming kapatid na si Kuya Wilson Marbilla Sr., Juanito Rebadulia, at maging sa patuloy na kagalingan ni David Israel Bautista, at sa mga humihingi ng panalangin na si Marvin Manuel, Patsy Manuel, gayon din si Pastor Sonny Ona, sa kahilingan po ng kanilang mahal sa buhay. At nagpapasalamat po kami sa balita na nagkakaroon na po ng mga development. Ganon din sila Roslyn Asuncion, Maureen Asuncion, at si Ronaldo Bernardo na nakarecover na sa kanila pong hinarap na mga kalalagayan sa buhay. At gayon din si Jerry Relado at mga iba't iba pa pong mga may karamdaman. And may the hands of Jesus Christ touch everyone, even God, yung mga hindi namin na-mention na mga names. Will you please bless them? Heal them and touch them. In Christ Jesus' name, this is our prayers. Amen. At tayo po sa ating pagpapatuloy. Papasalamat po ang inyong lingkod sa nakiisa po sa ating midweek online service at sa panalanginan sa nakinig na mga talata at mga pinagbulay-bulayan at mga natutunan natin. At sa mga sandaling ito, nais nating i-announce na mag-antabay lang po tayo, magbibigay po tayo ng mga gagawin natin sa panahon ng Biyernes Santo. At gayon din po sa Sunday na kung saan ay sineselebrate po natin ang sunrise service. So, ilang po ang ating mga maipapahayag at naway patuloy tayong magsama-sama sa kahit anumang pamaraan, face-to-face man or virtual na kung saan ay ginagawa po natin. So, patuloy tayong samahan at pagpalain ng Diyos, mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama, na nasa iba yung probinsya o nasa ibang bayan o iba yung dagat. Tunay nga sa ating pag-iwahiwalay ay tanggapin ninyo at tanggapin nating lahat ngayon at magpakailanman ang dakilang basbas, ang bendisyon ng ating Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi sa lahat.